Then, muli mga kapatid, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Sana po ay nasa maayos po tayong kalalagayan habang tayo po ay tuloy na nagsasalo-salo sa kanyang salita. Although physically magkakalayo tayo pero nakakatuwa na tayo po ay binubuklod ng Panginoon. Kakaroon tayo ng isang damdamin, isang kaisipan para ilaan ang oras na ito. Kasi yung oras po na ito, sa totoo lang, no, nakakaantok. Oras 'to para kumbaga magpahinga, pero dahil nga, tayo ay mga mananampalataya at mga Kristiyano tagasunod ng Panginoong Hesus, ito yung kanyang, isa sa mga bilin kaya't, dahil mahal natin siya, kaya natin na sinasagawa ito at, nais nating patuloy po na maluwalhati ang Panginoon sa ating mga again 'no, pinamagatan ko po ang, nabasa po natin dito sa Ezekiel chapter 14 verse 12 hanggang 23 ay pinamagatan ko po na ipinahayag ng Diyos ang kanyang saloobin. So, kung bakit po ito yung napili kong title o pamagat, sapagkat makikita po natin na talagang gustong-gusto ng Diyos na buksan ang kanyang kalooban sa atin, ihayag ang kanyang totoong damdamin at ang kanyang mga nais at ayaw niya. Very open po ang Panginoon sa pakikipag-communicate sa kanyang especially 'no, dito sa bayang Israel at, partikular ay sa kanyang mga anak. Ayaw ng Diyos na kimkimin o saloobin niya lang, sarilinin, kundi ipinahahayag niya 'to through the prophets 'no. At, dito nga po mga kapatid makikita natin na ipinahayag ng Diyos ang kanyang tunay na saloobin sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel. Pero bago po natin ipagpatuloy, tayo po muling humingi ng gabay sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Let's pray. O Diyos, sa hapong ito, muli salamat sa malaya at magandang pagkakataon para ang inyong salita ay aming pagsalusaluhan, pagbulay-bulayan. Panginoon, dinadalangin po namin tinihiling na kayo po, Holy Spirit, ang siyang gumabay sa amin. Patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso at kaisipan sa inyo pong nais at patuloy po na bigyan niyo po kami ng puso na handang tumanggap ng inyong pagtuturo at puso na handang magpabago, handang sumunod sa inyo. O Diyos, sa iyo po namin ito pinagkakatiwala, alang-alang sa pangalan naming Panginoong Hesus. Okay, mga kapatid, sa binasa po natin ito ay makikita natin ang saloobin ng Diyos o ipinahayag niya ay una po ay ayaw ng Diyos, galit ang Diyos sa kasalanan. Mahal niya ang makasalanan, pero dito po ay makikita natin sa mga binasa nating talata, ay talagang ipinahayag niya na ayaw niya ng kasalanan. Galit siya sa kasalanan. Ito rin po yung sabi sa Awit chapter 5 verse 4. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa anumang kasalanan. Sa anuman. Hindi pwede natin palang ikatwiran sa Diyos na okay naman ako pag Sabado, pag Linggo, nasusunod ko naman ang Panginoon do'n sa inuutos niya na mag-share ng gospel, nakakapag-evangelize ako. Pero sa other areas ng buhay natin, hindi. So, ibig sabihin talagang sa lahat, 'no? Sa lahat po ito. So, ito pong isang katotohanang makikita natin 'no, dito sa binasa nating talata. Sabi sa verse 12 hanggang sumusunod, sabi niya, sinabi ng Panginoon, kung ang isang bansa ay magkasala sa pamamagitan ng pagtatakwil sa akin, parurusahan ko sila. Aalisin ko ang pinagmumulan ng kanilang pagkain at magpapadala ako ng tagutom para mamatay sila, pati ang kanilang mga hayop. So mga kapatid, hanggang sa mga tuloy-tuloy, halos inulit-ulit po ang mga salitang ito, ay makikita natin na yun nga 'no, unang puntos natin ay ang Diyos ay galit sa kasalanan. Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Pangalawa, mga kapatid, makikita natin dito, ang Diyos ay nananawagan para sa pagbabalik loob. Para ang tao,
ang kanyang bayan, ang kanyang mga mananampalataya ay magbalik loob sa Diyos. So, sa kasalanan, tandaan natin, ang Diyos ay nagpaparusa. O, sa ating mga anak niya, ang tawag sa atin ay dumidisiplina. Lahat po tayo bilang mga magulang, di ba? May mga anak, dinidisiplina natin sila kung kinakailangan, di ba? May iba't ibang pamamaraan po tayo ng pagdidisiplina sa ating mga anak. Kapag ang ating anak ay hindi sumusunod o paulit-ulit yung sinasabi nating huwag o yung maling ginagawa, ay gumagawa tayo ng tinatawag na disciplinary action bilang magulang. Diba? It's either babawasan yung kanilang baon, tulad niya, wala namang palang baon ngayon. No? Dahil homeschool lang lahat ang mga bata. O kaya naman ay yung iba, yung ginagawa nila sa mga maliliit pa nursery, face the wall. No? Doon naman sa mga medyo may edad na, mga teenager, hindi na uso yung palo doon. Hindi na sa kanila, hindi na effective sa kanila yung palo, di ba? O kaya naman yung pag-squatin natin, hindi na effective sa kanila yun. Alam niyo, effective sa mga youth, sa mga medyo mga kabataan na, alisan mo ng cellphone. Mas mararamdaman nila, mas masakit kaysa sa palo. Di ba? Pagka medyo mga teenager na. Pag inalisan mo ng cellphone, talagang para silang na-paralyze. Di ba? Mas hurt. No? Mas na-hurt sila doon kaysa yung napalo mo. Napalo mo, minsan nakangiti pa after mong paluin. Medyo sabi nga, parang nai-immune na sila. So, ang Diyos natin, ang nakakatuwa sa Kanya, sa pakikitungo niya sa atin bilang mga anak niya, ay naroon sa Kanyang aksyon o pag-deal sa ating kasalanan maging sa Israel, dito sa binasa natin, alam natin na behind doon, gusto sila ng Diyos na papanumbalikin. Ang bottom line ng lahat ng ito, kung bakit yung kanilang mga pananim, mapepeste, ma-realize nila na sila'y malayo sa Diyos. Ma-realize nila na kung sila pala ay hiwalay sa Panginoon, wala talaga silang magagawa. At ang bottom line na nais ng Diyos na maipaisip at mangyari dito sa kanyang bayan, magsisi sila sa kalang kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Yun ang sabi niya rito sa mga talata. Basahin natin ulit sa verse 15. Sabi dito, no? O sa verse 14, sorry. Na kahit kasama pa nila si Noe, si Daniel, at si Job, silang tatlo ang ililigtas dahil matuwid ang kanilang pamumuhay. Ako ang Panginoong Diyos na nagsasabi ito. Kaya magpapadala ko ng mapangis na hayop sa bansang iyon para patayin ang mga mamamayan at magiging mapanglaw ang mga ito at walang dadaan doon dahil sa takot sa mabangis na hayop. At kahit nakasama pa nila ang tatlong binabanggit ko, ako ang Panginoong Diyos ang buhay na sumusupang hindi maliligtas ang mga anak nila kundi ang kanilang sarili. So, ang nais ng Diyos talaga sa kanila, i-deal itong kasalanan. No? Ang Diyos ay seryoso sa pag-deal sa kasalanan. Hindi po niya ginagawang biro ang kasalanan. Ayaw ng Diyos. Sabi ko nga sa unang puntos natin, galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya kung kinakailangan, ipahayag niya o gumawa siya ng paraan upang ang bayan ng Diyos, especially dito, no, particular binabanggit ng Israel, ay matauhan, kinakailangan gawin niya ito. At sa ating panahon ngayon, sa church, Hebrews chapter 12, ay may pagtuturo din sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Meron siyang tinatawag na disciplinary action, yung po yung binabanggit ko kanina. At ang bottom line naman nito, bakit tayo dinidisiplina, ay para matrain at matuto. Diba? Sa pamumuhay na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Yan naman po ang bottom line nito. Hindi tayo dinidisiplina lang dahil galit siya. Kundi ang bottom line nito, sabi sa Hebrews chapter 12, mahal niya tayo, kaya niya tayo tinutuwid upang doon daw sa mga panahon na tayo tinutuwid ng Diyos, ay magbunga ng isang buhay na mapayapa. Ang bottom line ng ito ay huwag tayo magpatuloy sa kasalanan,
Mag-about face tayo, tumalikod sa kasalanan at muling humarap sa Diyos at sundin ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kalooban. At ang sabi ng Hebrews chapter 12, ito'y magbubunga ng isang mapayapang pamumuhay. So at the end of the day, tayo rin na pala bilang mga anak ng Diyos. Tayo rin pala, maging sa panahon ng bagong tipan, church, ay nais ng Diyos na tayo rin ang mag-benefit at the end of the day. Tayo rin ang makinabang ng mapayapang pamumuhay. Sapagkat sa totoo lang po, ang kasalanan ay wala naman po talagang, hindi ito magdudulot ng ginhawa. Sa Kristiyano man o hindi. Sa hindi mga Kristiyano, hindi ito nagdudulot ng ginhawa at lalo na sa atin bilang mga mananampalataya. Ito po'y hindrance. Ang kasalanan ay hindrance po ito sa ating maayos at mapayapang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang kasalanan. So, pangalawa, makikita natin katotohanan din dito. Pangatlo ay, ang Diyos ay makatarungan. Yun po makikita natin dito, no? Kung gawin daw man niya to, yung pagpaparusa sa pamamagitan ng apat na kanyang ipapadala, ano po yung apat na yon? Ang sabi dito, yung mabigat na parusa, digmaan, tagutom, mabangis na hayop, at karamdaman, yung mga sakit. So, yan po yung ginagamit niyang kaparaanan para magising ang bayan ng Diyos, ang Israel. Gamit po niya daw po yung apat na ito. No? At dito makikita natin, ang sabi ay makatarungan lang siya kung gawin niya ito. Makatarungan ng Diyos. Kung siya'y humahatol, matuwid siya kapag siya'y humahatol. Tama ang kanyang mga pamamaraan. At considering, maging yung timing, ito pa nakakatuwa sa Panginoon. Kapag po tayo dinidil ng Panginoon, pagka tayo halimbawa ay talagang parang pilay na pilay, sabi, spiritually pilay na pilay tayo, hindi tayo makalakad. Palalakasin muna tayo ng Panginoon. Palalakasin, i-equip, and then mula dun sa ating mga maling nagawa, mga kasalanan, ay muli tayo, pag nakita na ng Panginoon, malakas, matatag na to. And then tsaka niya sa iyo ngayon i-deal. No? Yung mga maling karakter, yung mga kasalanan na habitual sin natin para tuluyan na nating iwan. So, makatarungan ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin. Kinokorek niya tayo kung kinakailangan at sa kanyang pagdidisiplina, alam niya yung angkop. Alam niya yung nababagay para sa atin. At talagang napaka talino ng ating Panginoon. Alam niya kung paano tayo pakikitunguhan. Yan po nakakatuwa sa Panginoon. And then lastly, mga kapatid, una, ang Diyos ay galit sa kasalanan. Pangalawa, ang Diyos ay may panawagan para magsisi ang tao. And then yung pangatlo natin, ang Diyos ay makatarungan. And then pangapat, mga kapatid, ang kaligtasan na alok ng Diyos ay individual. So kung mapapansin natin dito sa mga talata, paulit-ulit, no? Hindi kayo maliligtas o ang inyong mga anak. Paulit-ulit po yung salita na yan. Kahit kasama pa ninyo yung tatlo, no? Yung kanilang mga spiritual father na sila'y lumaka doon ng matuwid sa Panginoon. Sino po yung tatlong yon? Si Noe, si Daniel, si Job. Iba't ibang henerasyon po yan. Yung tatlo po na yan. Magkakaibang panahon. Ito po yung mga spiritual father ng Israel. Pero sabi niya, kahit kasama niyo pa sila, kahit galing pa kayo sa lahi ni Job, kahit galing pa kayo sa lahi ni Noe o ni Daniel, hindi kayo maliligtas. At dito po mga kapatid, ipinapakita lamang na ang kaligtasan, una spiritual, ay individual. Halimbawa ako po, pastor. Hindi po automatic na si King, si Matthew, si Jen David na anaking mga anak ay ligtas na. Kahit pa pinagpe-pray namin sila gabi-gabi na mag-asawa. Hindi po. Individual po ang ating pagharap sa Diyos. Ang pagtanggap ng kaligtasan ay individual. Ngayon, meron tayong malaking tungkulin dito. Meron tayong obligasyon bilang mga magulang sa ating mga anak.
sa ating mga apo, sa ating mga nakababatang kapatid, na kung saan ay nasa atin sila, nakakasalamuhan natin. Meron tayong tungkulin, may pananagutan tayo sa Panginoon. Sabi nga dito sa Ezekiel, sisigilin ng Diyos ang bawat dugo sa ating mga kamay. Lalo na nga po yung mga anak natin dahil sila po yung kapiling natin hanggang sa lumaki, di ba? So tayo po yung merong pananagutan bilang mga magulang. Una, ano pwede nating magawa? Una, ipanalangin sila. Ipanalangin na ang kanilang puso ay hiyanda, buksan ng Panginoon na maintindihan nila ang Ebanghelyo. Pangalawa, matapos natin silang ipanalangin, kailangan mga kapatid, ang sabi ng Bible, ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig. Romans chapter 10 verse 17. Kailangan may mapakinggan sila. Hindi lang po yung ating mga itinuturo sa kanila, mga do's and don't natin, yung dapat nilang gawin, yung kanilang pangarap, mag-aral mabuti, okay po yun. Pero mga kapatid, kung ang tingin natin sa kaligtasan ng ating kaluluwa, alok ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay napakahalaga. Ito po ang tanging kaya, ito ang yaman natin bilang mga Kristiyano. Kung ganito po kahalaga ito, dapat nating ipasa sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating mga kapatid, sa ating mga pamangkin. Sapagkat sila po ay individual, kailangan tumanggap o humarap sa Diyos. Meron tayong tungkulin. Ipanalangin at i-share sa kanila. Kailangan daw po may mapakinggan sila. Kailangan may mapakinggan sila na katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kung paano ka naligtas, i-share mo lagi sa kanila. Magpatotoo ka lagi sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, sa iyong mga pamangkin, sa mga kapatid mo na nakababata. Sabihin mo sa kanila yung patotoo mo, paano ka naligtas. Sabihin mo sa kanila. At yun nga, verbal testimony and then by action, nagte-testimony rin tayo sa kanila. Sa ating buhay, sa ating patotoo. Dalawang paraan po ng pagpapatotoo. Verbal and then by action, nagpapatotoo tayo sa kanila. At from time to time, pinagpipray natin yan mga kapatid. No? Na sila ay maliwanagan sa kaligtasan na ano. Kasi mga kapatid, battle po yan sa tulad natin, di ba? Nung tayo una-unang sineshare, nung taong nagbabahagi sa atin, di ba may paglalaban sa isip natin? Nandun yung pride, nandun yung doubt, nandun yung confusion natin. So habang pinagpe-pray, sineshare natin yung ating mga anak, mga pamangkin, mga apo, kapatid na nakababata. Pinagpe-pray natin sila kasi may battle po sila sa isip. At ang ating dinadalangin, sana ang Holy Spirit ay talagang tumulong sa kanya para magliwanag ang isip upang maunawaan niyang lubos ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoon. So battle po natin yan mga kapatid. At battle din yan doon sa taong ating sineshare. So sa ating po mga magulang, meron po tayong tungkulin para sa ating mga anak. Sila po ay individual na kinakailangan humarap sa Panginoon. Kinakailangan i-share at ang Panginoon, hayaan natin kumilos sa kanila in due time, magdidesisyon sila in their own. At yun nga po yung pinakamimithi. Wala nang pinakamasarap, pinakamasayang karanasan sa atin bilang magulang at sa ating anak, kundi yung marinig natin na isang araw, sabihin nila, Papa o Mama, ako din ay nagdesisyon at tinanggap ko na rin si Jesus as personal Lord and Savior na akin. Hindi natin pinipilit, hindi natin, kasi minsan po, may danger po na, halimbawa, anak, sumunod ka lang sa panalangin ko, tanggapin mo si Jesus. May danger po doon. At lalo na nga po kung tayo po yung magdi-declare. Sabi natin, anak, tandaan mo ngayon, ligtas ka na dahil tinanggap mo na si Jesus. Dapat kinaklaro lang natin. Ang tungkulin natin, mag-take ng initiative, intentional, talagang ini-evangelize natin yung anak natin from time to time. No? Mga apo, mga pamangkin, nakababata natin kapatid. From time to time, ini-evangelize natin, sinishare natin. At hayaan natin ang Holy Spirit ang mag-work sa kanila at hanggang sa maging klaro, maliwanag sa kanila kung ano ba yung kanilang tinanggap, sino ba yung kanilang sinampalataya na ano ba yung ginawa niya at anong pangako. So ito po, binubuno natin to sa Panginoon sa pananalangin.
pinapanalangin natin sila. Sapagkat nais ng Diyos. Diba, sabi ng Acts 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Pagdating puro sa second part, sa sambahayan, hindi po automatic yon. Kagaya po ng binasa natin dito sa Ezekiel 14, individual. Hindi pwedeng iligtas ng magulang ang kanyang anak. Ang magagawa natin, i-share sa kanila ng malinaw, mag-take tayo ng initiative at intentional, talagang gusto natin na sineshare sila, i-evangelize sila. At dumating ang panahon na sila rin ay magdesisyon na sumampalataya at magsuko ng buhay sa ating Panginoong Jesucristo. So, mga kapatid, gusto ko pong bigyan ng maikling oras ito pong aking panganay na anak para magbigay po ng maiksing patotoo para po sa bawat isa atin. Patotoo ng Panginoon kung anong paano siya niligtas ng Panginoon, yung kanyang karanasan. Pakinggan po natin ang aking pong panganay na anak, si Kuya King o si Josaphat Hipolito. Magandang hapon po mga kapatid. Wala lang yan. Magandang hapon po. Nais ko lang po magbahagi ng maikling testimony o maikling pagpapatotoo sa mga nangyari po sa akin itong mga nakaraang linggo o buwan. So tulad nga po ng nasabi ni Papa, nais ko pong simulan sa kung ano po ako dati. Dati po masasabi pong siguro parang malaki ang tiwala ko sa sarili ko kasi since na pinanganak po ako sa Christian family at pastor po si Papa, hindi po naging mahirap sa akin na umadapt o makisama sa mga Kristiyano rin. Kaya simula po nung pagkabata ko, namulat po ako sa kaisipan na once you are in a Christian family, you are saved. So, masasabi ko po talaga na napakalabo ng aking kaligtasan nung ako'y bata pa, nung ako'y kabataan pa. Hanggang dumating po yung time na nag-kids camp ako, I guess that was April 13. Sumabawi po ako sa prayer ng aking counselor. Sabi po niya na kung gusto ko daw pong maligtas ay sumabay daw po ako sa kanyang prayer. Ginawa ko po yun. At pagkatapos nga po ng prayer na yun ay naiyak pa ako dahil feeling ko po na ligtas na ako. But then, after kids camp, nung nakauwi na ako dito, yung adrenaline rush po na yun, yung init po sa akin, nawala. Yung feeling na ligtas na ako, nawala. Nagkaroon po ngayon ng question mark sa akin na, teka, parang parang nakakagawa ako ng kasalanan, ligtas pa ba ako? Nag-i-input yung kaaway sa akin ng question na, huy, mali yung ginagawa mo gawain ba ng Kristiyano yan? So, at that time po, simula po nun, nagkaroon na po ako ng doubt sa aking salvation. Until nito lang pong November 4, 2020, meron po kaming series sa devotion. Ito po yung Revelation. Napag-usapan po namin yung mga mangyayari in the future o yung mga end times. At pinaisip po sa akin ng Panginoon na kung mangyari ba itong mga to, ngayon, ako ba ay sigurado na mapupunta ako sa kanyang piling. Bigla pong tumigil yung isip ko, sabi ko, teka, hindi ang usapan dito, hindi 1 year, hindi po 10 years, hindi po 20 years, hindi po. Ang usapan po dito is eternity.
walang hanggan. Dumating po sa akin yung takot o yung fear na what will happen to me o anong mangyayari sa akin pagkatapos nito. Hindi ko po hinayaan na yung pagkakataon na yun masayang. Kaya kinonfess ko po kaagad yung kay Papa na sabi ko, Pa, alam, matagal ko na po kasi itong tinatago eh. Parang kasing may doubt sa salvation. Parang hindi ako sigurado. So, pagkatapos po na in-explain po ni Papa, ano ba, paano ba talaga totoong naliligtas? Then, binigyan niya po kami ng tracts, yung Mabuting Balita na tracts po, kulay green po yun. Then sabi ni Papa, sige, read it prayerfully. Basahin niyo ng may pag-intindi. Iniwanan po kami ni Papa. At nung nabasa ko po yung tracts, pinarealize po sa akin ng Panginoon na makasalanan ako. At hindi po kaya ng tao, hindi ko po kaya na iligtas yung sarili ko dun sa kaawa-awa kong kalagayan na pagkatapos po ng buhay na to ay saan ako pupulutin o saan ako dadalhin, 'di ba? So, nung nabasa ko po yung tracts na yun, the next verse, pinarealize naman po sa akin ng Panginoon na huwag kang mawalan ng pag-asa. Andito yung daan. Ito yung paraan. At ang tangi lang naman pong paraan ay ang sinasabi po ng Panginoon na manampalataya tayo sa Kanya, sa Kanyang ginawa. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Wala na pong iba. Kaya sa likod po ng tracts na yun, meron po nakalagay doon na guidance prayer o kung nais nyo pong magsambit ng panalangin ng pagtanggap, meron pong guide prayer doon. Sinundan ko po yung prayer na yun at pagkatapos po ng prayer na yun, nag-add po ako ng aking mga personal confessions at inihayag ko po, hindi lamang sa aking labi, ngunit bukal po sa aking puso. Dahil kung hanggang labi lamang ay baka hanggang lupa lang din yung ating abutin. So, sa biyaya po ng Panginoon, sa kanyang grace only, ay ito pong November 4 ay pinahayag ko po ang aking kaligtasan sa kanya, na ipinahayag ko po na siya ang aking Panginoon, tagapagligtas, na wala akong kayang gawin kundi dahil sa kanya. At ngayon po, patuloy po akong humihingi ng gabay at tulong sa kanya sa aking paglago sa aking buhay Kristiyano. Binabalik ko po sa Panginoon ang papuri. Amen po. Okay, maraming salamat. So, yun po, no? Tayo po bilang mga nakatatanda, sabihin natin nauna na naligtas, ay nasa atin po yung tungkulin, ibahagi. At kung nakikita natin na napakahalaga nung tinanggap natin, napaka-importante, at ito'y kayamanan natin, at nakita natin talaga yung epekto sa buhay natin, eh huwag natin ipagdamot. Ibahagi natin ng malinaw, ng klaro, ng payak, ng simple sa ating mga anak. At sa tulong at gabay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, siya ang magbibigay ng liwanag, magpapaunawa sa ating mga anak, mga apo, mga pamangkin o nakababatang kapatid. At ang panawagang ito ng Panginoon, hanggang ngayon naniniwala ako na nananatili pa rin ito sa puso ng Panginoon. So ang panawagan niya, una, ang Diyos ay galit sa kasalanan. At ang nais ng Diyos ay magsisi ang tao sa kanyang kasalanan. At ang Diyos ay makatarungan sa kanyang mga ginagawa o mga pamamaraan. Maging sa ating mga anak niya, sa pag-deal sa atin, makatarungan siya. At hindi niya tayo kukonsintihin. Sa halip, iko-correct niya talaga tayo. And then lastly, ang Diyos, no, ang kaligtasan na alok ng Diyos ay individual. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita